Ang ating mga magulang ay kailanman hindi tayo basta-basta lamang susukuan. Maaaring sila ay nahihirapan, pero hindi ibig sabihin nun ay susukuan ka na nila. Si Aling Elsa ay 61 na at ang asawa naman niya ay 59. Kapwa may katandaan na at meron silang 2 anak. Araw ang lumilipas, sobrang hirap nila sa pera, lalo't ang daming pangangailangan ng anak na si Vincent at Charis. Kahit ano pagsusumikap ang gawin ni Aling Elsa at ng kanyang asawa, parang hindi pa rin sapat ang kinikita nila para tugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Isang araw, habang nag-aayos si Aling Elsa ng mga gulay na ibinebenta niya sa talipapa, lumapit sa kanya si Charis. "Nay, kailangan po namin ng pambayad sa project namin sa school," sabi ni Charis habang nakayuko, parang nahihiya. "Wala na po kasi akong ibang mapagkukunan." Sumunod naman si Vincent na halatang nag-aalala. "Tay, Nay, kailangan ko rin po ng pambayad sa tuition. Malapit na po ang deadline eh. At hindi po ako makakapag-exam kung hindi po ako makapagbayad." Napatigil si Aling Elsa, baka sa kanyang mukha ang lungkot at pag-aalala. Alam niyang gusto niyang matulungan ang kanyang mga anak, pero ramdam niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Tumingin siya sa kanyang asawa na tila nag-uusap ang kanilang mga mata. Parehas na nag-iisip kung saan pahahanap ng pandagdag para maibigay ang kahilingan ng kanilang mga anak. Kinabukasan ay nagawa naman nila agad ito ng paraan sa pamamagitan ng pag-utang. Lumipas ang 6 na buwan, pumanaw ang kanilang ama dahil sa sakit sa puso. Labis ang dalamhati na kanilang nararamdaman, lalo na ang kabiyak nitong si Aling Elsa. "Paano ko mababantayan ang malalaki na nating anak?" Bulong nito sa kawalan na para bang nakikipag-usap sa asawa. Lumipas muli ang buwan, nakapagtapos na sa pag-aaral ang 2 anak. Nangihina na rin si Aling Elsa, kaya kampante siya at aasang matutulungan siya ng mga anak. Nagkaroon na rin ito ng sarili nilang hanap buhay at nagkaroon ng malalaking sweldo. Sa kabila ng inaasahang tulong mula sa kanyang mga anak, unti-unti nang naramdaman ni Aling Elsa ang pagbabago ng ugali ni na Vincent at Charis. Isang araw, lumapit siya kay Vincent para humingi ng kaunting tulong pambili ng gamot. "Vincent, anak, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pera para sa maintenance ko," malumanay na sabi ni Aling Elsa. "Ay nako, Nay naman, ang dami niyo namang hinihingi. Hindi ba pwedeng kayo na ang maghanap ng paraan?" Matalim na sagot ni Vincent habang abala sa paggamit ng kanyang bagong cellphone. "Nagtatrabaho rin kami, pero hindi ibig sabihin na lahat na lang ng kita namin ay ibibigay namin sa inyo." Nasaktan si Aling Elsa sa narinig, pero nanatili siyang tahimik. Noong gabing iyon, habang nagsusuklay siya ng kanyang buhok sa harap ng salamin, lumapit naman si Charis na halatang may inis sa muka. "Nay, pwede ba? Huwag niyo na kaming istorbohin ng mga gastusin niyo," asik ni Charis. "Ang dami-dami ko nang bayarin tapos kayo, hihingi pa ng dagdag. Hindi niyo ba naiisip na may sarili din kaming buhay?" Ang sakit sa bawat salitang binibitawan ni Charis ay parang patalim na unti-unting sumasaksak sa puso ni Aling Elsa. Hindi siya makapaniwala na ang mga anak na minahal at pinag-aral niya ng buong puso ay ganito na lamang ang trato sa kanya. Isang umaga nang makita ni Aling Elsa na halos ubos na ang laman ng kanyang bulsa, ay nilakasan niya ang loob na magtanong muli kay Vincent, na abala sa pagbibilang ng pera mula sa kanyang sweldo. "Anak, baka naman pwede mo akong matulungan kahit kaunti lang. Pangkain lang ngayong linggo." Nagtaas ng kilay si Vincent at walang pakundangang sumagot. "Ano ba naman kasi yun, Nay? Lahat na lang ba ng sahod ko kukunin nyo? Magtrabaho na lang kayo ulit kung gusto nyo ng pera. Hindi yung aasa na lang kayo sa amin." Sa halip na tulungan, itinulak pa ni Vincent ang pintuan ng kwarto at iniwan ang kanyang ina sa labas, mag-isa. Umugot ng malalim na buntong hininga si Aling Elsa at naupo na lamang siya. Hawak ang dibdib na tila nadudurog ng dahil sa sobrang sakit. Lumipas ang ilang araw, nakita niyang may bagong kotse si Charis. Natuwa naman siya. Umaasang maaari siyang masabay minsan para makapunta sa palengke nang hindi na siya mahirapan sa kanyang paglalakad.
Ngunit nang minsang lumapit siya sa anak para magtanong kung pwede ba siyang sumabay, agad siyang sinungitan nito. Nay, para sa akin lang tong kotse na to. Hindi to para kung sino-sino lang. Baka madumihan pa ng mga paninda nyo. Humupa ang ngiti sa labi ni Aling Elsa at tahimik siyang bumalik sa loob ng bahay. Sa bawat araw na lumilipas, tila nagiging malayo at malamig na mga tao na lamang sina Vincent at Charis. Mga estranghero na hindi na niya makilalang parang dating mga anak niya. Lumipas ang mga araw na puno ng sakit at pangaalipusta para kay Aling Elsa. Sa bawat pagsubok niyang lumapit at tumingin ng kaunting tulong sa kanyang mga anak, tila laging tinataboy siya at sinasabihang istorbo lamang. Isang gabi habang tahimik siyang nagliligpit ng mga pinaglutuan sa kusina, biglang pumasok si Vincent at Charis, parehong nakakunot ang noo. Nay, kailangan na nating mag-usap, sabi ni Vincent ng malamig, sabay sulyap kay Charis na tila may pagkakaisa sa plano nila. Naglakad si Aling Elsa papalapit, kabadong pinunasan ng basang kamay sa kanyang duster. Ano bang pag-uusapan natin, anak? Tanong niya, puno ng kaba sa kanyang boses. Magtatapat na kami, Nay. Singit ni Charis, sumandal sa sofa at tumingin ng diretso sa kanilang ina. Hindi na namin kayang alagaan ka. Matanda ka na at gusto naman namin mag-focus sa buhay namin. Nang marinig iyon, kumabog ang dibdib ni Aling Elsa. Hindi niya inaasahan ang maririnig mula sa sariling mga anak. Anong ibig sabihin niyo? Mahinang tanong niya, pilit na pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Nagkibit balikat si Vincent. Simple lang, Nay. Wala ka na sa edad na pwede pang umasa sa amin. Hindi namin responsibilidad ang buhay mo. Kaya kailangan mo nang umalis dito. Maghanap ka na ng ibang matitirhan. Umalis? Anak, ito ang bahay natin. Bahay na pinagsikapan naming buuin ng tatay niyo. Sagot ni Aling Elsa pilit na nagpapaliwanag habang nararamdaman ang pagdausdos ng kanyang luha. Ito ang tahanan natin. Bahay mo ito noon, pero ngayon, sa amin na. Kami na ang nagbabayad ng bills at lahat ng gastusin dito. Sagot ni Charis na may lamig sa boses. At sa totoo lang, hindi na namin kailangan ng dagdag pa sa pabigat. Parang tinadyakan na puso ni Aling Elsa sa bawat salita ng kanyang mga anak. Nagsimula nang mabasa ng luha ang kanyang mga mata, pero pinilit niyang maging matatag. Paano niyo naman nagawang palayasin ako? Ako ang nanay niyo. Ako ang nag-alaga at nagpalaki sa inyo. Matagal na yun, Nay. Tapos na yung panahon na kailangan namin kayo. Ngayon kami naman ang may sariling buhay. Sagot ni Vincent na parang walang pakialam sa damdamin ng kanilang ina. Binigyan ka namin ng 1 linggo para umalis. Humanap ka na ng matitirhan. Hindi makapaniwala si Aling Elsa sa kanyang sinasapit. Nilingon niya ang bawat sulok ng bahay na puno ng alaala ng kanyang pamilya. Mga alaala ng kaligayahan at pag-uuruga. Ngunit ngayon tila wala na itong halaga sa kanyang mga anak. Niyakap niya ang sarili. Pilit hinahanap ang kahit kaunting init ng pagmamahal mula sa mga anak na pinalaki niya. Ngunit wala siyang natanggap, kundi malamig at matalim na tingin. Wala nang nagawa ang matanda kundi ang umalis. Sa kalsada ito na malagi at lumipas ang ilang linggo ay tuluyan na rin itong pumanaw. Lumipas ang ilang linggo at naging abala na nga si Vincent at Charis sa kani-kanilang buhay. Pareho silang nagkaroon ng pamilya at mga anak. Akala nila magaan at maginhawa na ang buhay sa kabila ng kanilang mga naging desisyon noong nakaraan. Subalit, tila isang pangitain ng nakaraan ang unti-unting bumalik sa kanila. Isang araw habang nag-aayos ng gamit si Charis, narinig niya ang anak niyang si Bea na nagsisisigaw mula sa kanilang kwarto. Ma, bakit wala pang pagkain dito? Kanina pa nga akong gutom, di ba? Sigaw nito, sabay hampas sa pintuan. Nagulat si Charis sa inasal ng kanyang anak at sinubukang ipaliwanag. Anak, sandali lang, magluluto na ako. Kailangan mo lang maghintay. Pero imbis na makinig, umirap lang si Bea. Lagi ka na lang ganyan, ma. Puno ko ng pangako pero wala namang nangyayari. Sana hindi na lang ako nandito kung ganito rin lang. Galit na sagot ng bata bago ito nagkulong sa kwarto. Napabuntong hininga si Charis at sa loob-loob niya, naramdaman niya ang kurot ng konsensya. Naisip niya ang inaasikaso nilang ina noon,
na kanyang sinungitan at sinaktan ng mga salita. Parang bumalik sa kanya ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng kanyang anak. Tahimik siyang umupo sa habag at napapikit. Pilit tinatanggap ang mapait na alaala ng kanyang ina na minsan na rin niyang itinaboy. Samantalang sa kabilang dako ng bayan, si Vincent naman ay abala sa trabaho. Subalit hindi rin siya nakaligtas sa ganitong sitwasyon. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng anak niyang si Leo na halatang masama ang loob. Tay, di ba sinabi ko naman sa'yo na kailangan ko ng bagong sapatos para sa laro ko? Pero wala ka pa rin ibinibigay. Nagdadabog na sabi ng bata. Naku anak, medyo gupit tayo ngayon. Pasensya ka na. Pero kailangan nating magtipid. Paliwanag ni Vincent, pilit na iniintindi ang anak. Wala kang kwenta. Lagi ka nalang ganyan, puro dahilan. Bulyaw ni Leo. Ewan ko sa iyo, tay. Kung hindi mo naman kayang ibigay ang gusto ko, bakit pa ako nandito? Padabog itong umalis at iniwan si Vincent na tulala sa harapan ng pintuan. Ramdam ni Vincent ang sakit ng mga salitang binitawan ng anak, parang multo ng nakaraan. Bumalik sa kanyang alaala ang panahon ng palayasin nila ang kanilang ina. Napatitig siya sa sahig, iniisip kung paano nila siya nagawang tratuhin ng ganoon. Ngayon, tila siya naman ang nasa posisyon ng ina at ang sariling anak niya ang sumisigaw at tumatalikod sa kanya. Habang patuloy na lumalaki sina Bea at Leo, lalong naging palasagot at walang pasensya ang mga ito sa kanilang mga magulang. Kung minsan sa hapunan, nang tanongin ni Charis si Bea tungkol sa kanyang araw, sinagot siya nito ng, Ma, wala kang pakialam, puro trabaho ka naman. Kaya wala ka rin namang alam tungkol sa buhay ko. Nasaktan si Charis sa sinabi ng anak, napatitig siya sa plato at hindi na sumagot. Pilit na iniisip kung paano niya palalakihin ang anak na ito ng maayos kung lagi na lang siyang sinasagot at sinisigawan. Naiisip niya tuloy ang kanyang ina kung paano ito nagtiis at nanatiling tahimik sa kabila ng lahat ng mas sakit na salitang natanggap mula sa kanila. Sa kabilang banda, patuloy pa rin si Leo sa pagiging isang rebelde. Isang araw nang mag-usap sila ni Vincent tungkol sa eskwela, pasigaw itong sumagot. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, tay. Hindi mo naman ako naiintindihan, di ba? Ayoko na nga makinig sa'yo. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Vincent at Charis ang unting-unting paglayo ng kanilang mga anak at sa kabila ng lahat ng kayamanan at tagumpay na nakamit nila sa kanilang mga trabaho, tila may bahagi sa kanilang buhay na hindi nila matakasan. Ang sakit ng pagiging walang saysay sa mga anak na inaasahan nilang magpapahalaga sa kanila, ngunit sa huli, sila rin ang tinalikuran. Isang araw ng Sabado na pagdesisyonan ni Vincent at Charis na bumisita sa puntod ng kanilang ina. Matagal na rin mula nang huli silang magpunta doon. Dumaan ang mga taon na naging abala sila sa kanilang buhay at sa bawat araw na lumipas, pilit nilang kinakalimutan ang lahat ng nagawa nilang mali. Ngunit ngayon, dala ng bigat ng kanilang konsensya, naglakad sila patungo sa sementeryo na parang may pabigat sa kanilang bawat hakbang. Pagdating nila sa harapan ng puntod ni Aling Elsa, napatigil sila at sabay napayuko. Ang kanilang ina na minsang itinaboy nila ay nakahimlay na roon, walang kibo, walang galit at wala ng paraan para maipakita pa ang pagmamahal na kanilang ipinagkait sa kanya. Si Charis hawak ang isang panyo ay unti-unting lumuhod sa harapan ng lapida. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha at sa bawat patak nito, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga nagawa. Nay, patawarin niyo po ako. Humikbi siya habang pinipigilan ang pag-alog ng kanyang balikat. Hindi ko po alam na ganito po pala kasakit. Pinaalis po namin kayo noon. At ngayon, parang ako naman ang itinataboy ng sarili kong anak. Si Vincent naman ay tahimik na pinupunasan ng kanyang mga luha habang pilit na pinapanatili ang kanyang lakas. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatangka, hindi niya na rin napigilan ang pagbaksak ng kanyang mga luha. Lumuhod siya katabi ni Charis, sabay sabing, Nay, patawad. Sana naririnig mo kami. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Pinapaalis ka namin noong kailangan mo kami pero ngayon, parang bumabalik sa amin ang lahat ng sakit na dulot ng aming kasalanan. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pag-iyak, parang walang katapusan, habang nagkukwento sila sa ina
ng kanilang mga paghihirap. Isa-isang inamin nila ang kanilang pagkukulang at ang mga pangyayaring gumigising sa kanila. Si Charis ay humigpit ang hawak sa puntod, tila nakikiusap. Patawarin mo ako, Nay. Sana, niintindihan ko noon kung gaano kakahalaga sa buhay namin. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng wala ka na. Si Vincent na noon ay tila matigas ang puso ay bumigay na rin ang damdamin. Nay, kung alam ko lang na ito ang mangyayari sa amin, kung kaya ko lang ibalik ang panahon, sana hindi ko na sinabi ang masakit na salita. Sana hindi ka na namin pinalayas. Patawarin mo kami, Nay. Nagtagal sila doon, humahagulgol sa harap ng puntod ng kanilang ina, na para bang naririnig pa rin sila sa kabila ng tahimik na paligid ng sementeryo. Sa kabila ng lamig ng hangin at ng mabigat na ulap ng kanilang mga alaala, patuloy silang umiyak, hindi lamang para sa kanilang ina, kundi para sa mga pagkakataong nasayang at sa pagmamahal na kanilang binaliwala. Tila umaasa sila sa bawat patak ng kanilang luha, unting-unting gagaan ang kanilang mga damdamin. Patuloy silang nananalangin ng kapatawaran. Umaasa na kahit papaano sa kabila ng lahat ng kanilang pagkukulang, may kapayapaan ng nadagpuan si Aling Elsa sa kanyang huling hantungan. Tandaan natin, mahalagang bigyang tuon at pagmamahal ang ating ina't ama habang sila ay nabubuhay pa. Ikaw, Kahuana Tels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Nawa ay marami po kayong natutunan. Please like, share, para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.